Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng mansyon ay tila kabog sa dibdib ni Angelo Evangelista. Humahangos siya, namumutla at halos hindi makahinga nang salubungin siya ng asawang si Angelica. Ang takot sa kanyang mga mata ay hindi galing sa bagyo, kundi sa mga aninong humahabol sa kanya mula sa madilim na mundo ng black market. Angelo, anong nangyayari? Bakit tila nakakita ka ng multo dyan? Nanginginig na tanong ni Angelica. Ang utang ko, naniningil na sila. At hindi pera ang gusto nila. Isang collateral ang hinihingi ng pamilya Benitez. Isang kasalan para sa kanilang anak. Nanlaki ang mga mata ni Angelica. Alam ng lahat kung sino ang mga Benitez. At alam ng lahat ang kalagayan ng kanilang tagapagmana, si Rafael Benitez, ang malupit na mafia boss na ngayon ay tila isang estatwa, nakakulong sa isang vegetative coma. Huwag niyo sabihin na ako ang balak niyo ipakasal dyan. Hindi ko pakakasalan ng isang walking death? Matalim na singit ni Ashley, ang panganay na anak. Puno ng pandidiri ang kanyang muka. Hindi ko itatapon ng buhay ko sa isang lalaking hindi man lang kayang idilat ang kanyang mga mata. Sa gitna ng mainit na pagtatalo, isang marahang yabag ang narinig mula sa grand staircase. Doon nakatayo ang dalagang tila isang anghel na naligaw sa gitna ng mga lobo. Si Angela. Hawak-hawak ang laylayan ng kanyang bestida. Inosente siyang tumingin sa kanyang pamilya. Mommy? Daddy? Ba't kayo malungkot? Ba't po kayo sumisigaw? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Ashley. Daddy, bakit hindi si Angela? Isang baliw at isang bangkay, hindi ba't perpektong pares sila? Hindi kumibo si Angelo. Ngunit ang kanyang katahimikan ay nagpapakita ng pagpayag. Si Angelica naman, mabilis na lumapit sa kanyang asawa. Angelo, tama si Ashley. Si Angelo walang silbi dito. Sa ating dalawa, alam nating siya ang bobo. Walang-wala siya kumpara sa talino at galing ni Ashley. Ba't natin sisirain ang kinabukasan ni Ashley kung meron naman tayong alay na hindi marunong dumaing? Pero paano kung malaman nila? Buhay natin ang kapalit nito. Kabadong tanong ni Angelo. Magkambal sila. Itinago natin si Angela sa mundo dahil sa kanyang kalagayan, hindi ba? Walang nakakaalam na may isa pa tayong anak. Isuot natin sa kanyang singsing. Ihatid natin siya sa mansyon ng mga Benitez at tapos ang problema natin. Lumapit si Angela sa kanyang ama. Ang kanyang mga matay puno ng pagtataka. Ano po ang pinag-uusapan niyo? Ano po ang kasal? Dahan-dahang hinawakan ni Angelo ang mukha ng anak. Pinilit niyang lunukin ang huling bahid ng konsensya. Angela anak, hindi ba't sabi mo gusto mo ng kalaro? May nahanap si daddy na isang prinsipe para sa'yo. Doon ka titira sa palasyo niya. Talaga po? Yay! Pumalakpak si Angela. Ang kanyang tawa ay tila isang masakit na himig sa gitna ng kanilang katraydoran. May playmate na ako! Thank you, Daddy! Habang masayang tumatakbo si Angela pabalik ng kanyang kwarto para kunin ang kanyang paboritong manika, hindi niya alam na ang kalarong tinutukoy ng kanyang ama ay ang pinakakinatatakutang lalaki sa bansa. Hoy babae, bilisan mo dyan. Paalis na tayo. Ang boses ni Angelo Evangelista, hindi katulad ng dati. Wala na ang pagkukunwari ng isang ama. Ang tanging naroon ay ang bagsik ng isang taong nagmamadaling itapon ang kanyang huling baraha. Ngunit sa itaas ng hagdan, isang masayang himig ang sumagot. Patalon-talon na bumaba si Angela. Ang bawat takbang niya ay tila sayaw ng isang bata. Yakap-yakap ang kanyang lumang bag na punong-puno ng mga manika. Sa kanyang isip, pupunta siya sa isang lugar kung saan may naghihintay na kalaro. Hindi niya batid ang bawat takbang niya ay palayo sa kalayaan at papalapit sa isang hawlang ginto. Mariing hinawakan ni Angelo ang braso ng anak. Ang mga daliri ay bumaon sa balat nito. Siguraduhin mo ititiko mo yung bibig mo sa mansyong pupuntahan natin. Saka alagaan mo na mabuti yung kalaro mo.
Hindi ka na makakabalik dito pag di mo yun ginawa. Wag na wag mo ako ipapahiya. Naintindihan mo? Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Angela. Ang kanyang mga matay kumikinang sa katuwaan. Okay, Daddy. 2 oras ang lumipas. Ang sementadong kalsada ay napalitan ng masukal na kagubatan. Hanggang sa bumungad, ang isang malawak na lupain. Sa gitna ng dilim, nagliliwanag ang mansyon ng mga Benitez. Isang palasyong nababalot ng karangyaan, ngunit nababakuran ng kamatayan. Dose-dose ng mga lalaking armado ng baril ang nakabantay sa bawat kanto. Ang kanilang mga titig ay tila mga lobong naghahanap ng biktima. Sino kayo? Isang malamig na dulo ng pistol ang dumampi sa sentido ni Angelo. Nanginginig ang mga tuhod ng matanda. Andito ako para magbayad ng utang. Ito na ang pinag-usapan namin ni Mrs. Benitez. Sa gitna ng tensyon, isang figura ng isang matandang babae ang lumitaw mula sa malalaking pinto ng mansyon. Si Mrs. Rachel Benitez. Ang bawat takbang niya ay nagpapatahimik sa paligid. Mrs. Benitez, ang bayad ko. Sambit ni Angelo sabay tulak kay Angela sa harap ng matanda. Sandaling napatitig si Rachel sa dalaga. Sa gitna ng mundong puno ng dugo at kasalanan, ang mukha ni Angela ay tila isang sariwang rosas, puno ng kawalang malay at kung ano pa. Napakagandang bata. Mahinang puri ni Rachel. Okay na po ba ang lahat, ma'am? Tanong ni Angelo. Hindi na makapaghintay na tumakas. Oo, malaya ka na sa lahat ng utang mo. Umalis ka na at huwag na huwag ka nang babalik. Nang makitang tumalikod ang kanyang ama, kumunot ang noo ni Angela. Bakit ka aalis, Dad? Di ba tayo maglalaro? Bago pa makasagot si Angelo, hinila na ni Rachel ang kamay ni Angela. May bibilhin lang ang daddy mo, iha. Halika na, ipakikilala kita sa iyong magiging asawa. Asawa? Kalaro po ba yon? Inosenteng tinignan ni Angela ang matanda. Isang mapait ngunit bakas ng aliw na tawang kumawala kay Rachel. Maaari mo siyang kalaruin. Pero mag-iingat ka. Dahil ang isang yun ay napakatigas ng ulo. Dinala ni Rachel si Angela sa pinakamalayong silid sa ikalawang palapag. Pagbukas ng pinto, bumungad ang amoy ng gamot at ang mahinang tunog ng mga makina. Doon sa gitna ng malawak na kama, nakahiga, ang lalaking tila nililok mula sa marmol. Si Rafael Benitez, maputla, walang malay, ngunit bakas pa rin sa kanyang pangambagsik ng isang mafia leader. Siya ang anak ko, ang iyong asawa. Lumapit si Angela sa gilid ng kama. Pinagmasdan niya ang wire na nakatusok sa katawan ni Rafael. Pero bakit mukha siyang mahina? Malungkot na tanong ng dalaga habang hinahawakan ng malamig na kamay ng lalaki. May sakit siya. Garalgal ang boses ni Rachel. Sa halip na matakot, isang malambing na ngiti ang sumilay sa labi ni Angela. Hinaplos niya ang noon ni Rafael. Isang haplos na tila nagpatahimik sa makinang maingay. Huwag na po kayong malungkot, ma'am. Kakantahan ko po siya para gumaling siya. Natigilan si Rachel. Sa loob ng maraming taon, ngayon lang siya nakakita ng taong tumingin kay Rafael, hindi bilang isang halimaw o isang pasanin, kundi bilang isang taong kailangang alagaan. Salamat, iha. Iiwan ko muna kayo. Bantayan mo siya para sa akin, ha? Tumango si Angela at pinanood ang pag-alis ni Rachel. Nang sumara ang pinto, tanging ang tunog na lamang ng heart monitor ang natira. Umupo si Angela sa tabi ni Rafael. Inilabas ang kanyang paboritong manika at nagsimulang humuni ng isang uyayi. Hindi alam ni Angela na sa mundong ito, ang kanyang inosenteng pagkatao ang pinakamatalim na sandata. At hindi niya rin alam na nasa loob ng madilim na kaisipan ni Rafael, ang kanyang boses ang tanging liwanag na unti-unting gumigising sa natutulog na leon. Sumapit ang kailaliman ng gabi. Sa loob ng marangyang silid,
Tanging ang malamlam na ilaw mula sa gilid ng kama ang nagbibigay buhay sa paligid. Habang ang buong mansyon ay tulog na, si Angela ay gising na gising pa. Nakaupo siya sa malambot na kutsyon, sa mismong tabi ng walang malay na si Rafael. Para kay Angela, hindi isang kinatatakutang mafia boss ang katabi niya. Para sa kanya, si Rafael ay isang malaking manika na kailangang aliwin. Rain, rain, go away. Malambing niyang kanta habang pinalalakad ang kanyang paboritong manika sa katawan ni Rafael. Mula sa matangos nitong ilong, paakyat sa matikas na dibdib ng binata hanggang sa bumaba ito sa kanyang mga binti. Tila ginawang palaruan ni Angela ang katawan ng lalaking kahit isang daliri, hindi magawang iangat. Ngunit sa likod ng mga nakapikit na mata ni Rafael, isang bagyo ang namumuo. Sino ang babaeng ito? At ba't niya ako ginagawang palaruan? Angil ni Rafael sa kanyang isipan. Naririnig niya ang lahat. Nararamdaman niya ang bawat dampi ng maliliit na kamay ni Angela at ang bigat ng manika sa kanyang balat. Galit siya. Suklam na suklam siya sa kawalan ng respeto sa kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng puot, may isang kakaibang sensasyon na nagsisimulang gumapang sa kanyang sistema. Biglang napatigil si Angela sa pagkanta. Napansin niya ang unti-unting pagbabago sa kulay ng mukha ni Rafael. Ang maputlang balat nito'y dahan-dahang nagkakulay rosas. What is this? Bulong ni Angela sa sarili. Inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha ni Rafael. Ang dulo ng kanyang ilong muntik nang magtagpo. Bakit namumula ang face mo, Mr. Playmate? Are you shy? Isang malutong na mura ang muling umalingaw-ngaw sa isipan ni Rafael. Dammit, lumayo ka sa akin. Stupid woman. Kung nakakadilat lang ako, hinding-hindi mo magugustuhan na makikita mo. Ngunit tila hindi pa tapos ang kalbaryo ng binata. Habang pinalalakad ni Angela ang kanyang manika pababa sa bewang ni Rafael, napatigil ang dalaga sa isang matigas na bahagi sa ilalim ng kumot. Nangunot ang kanyang noo. Inosente niyang tinitigan ng tila umbok na nasa tapat ng alaga ng binata. Ano to? Is this a snake? Dahan-dahan niyang sinundot ang parting yon gamit ang kamay ng kanyang manika. Huh? Bakit may ahas sa loob ng blanket mo? Sa puntong yon, tila gustong sumabog ng puso ni Rafael sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang galit ay nahaluan ng matinding hiya at isang klaseng init na matagal niyang hindi na nararamdaman. Ang bawat sundot ni Angela ay tila kuryenteng gumigising sa kanyang mga ugat na matagal nang natutulog. Huwag mong hawakan yan. You innocent brat. Kapag ako nagising, sisiguraduhin ko hindi ka makakaalis sa tabi ko. Hindi alam ni Angela, sa bawat inosenteng pagpindot at pagkausap niya sa natutulog na prinsipe, unti-unti niyang binabasag ang pader na nagkukulong sa kamalayan ni Rafael. Isang laro na nagsimula sa mga manika, ngunit mukhang hahantong sa isang ugnayang higit pa sa inaasahan ng sinuman. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay pumasok sa malalaking bintana ng silid. Nagbibigay ng gintong liwanag sa tila estatwang anyo ni Rafael. Ngunit ang kapayapaang yon, mabilis na nabalot ng isang kakaibang tensyon. Si Angela, nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga labi ay nakanguso at ang kanyang maliliit na balikat ay tila pasan ng buong mundo. Isang pulgada ang layo niya sa katawan ni Rafael. Isang distansyang tila takot siyang mabahiran ng kung anong elemento. Nang pumasok si Rachel sa silid upang kumustahin ang dalawa, agad niyang napansin ang kakaibang kilos ng dalaga. Lumapit siya na may banayad ng ngiti. Angela, iha, at parang ang layo-layo mo naman sa kalaro mo. Kala ko ba excited kang makipagkaibigan sa kanya? Malambing na tanong ng ginang. Umiiling-iling si Angela habang ang kanyang daliri ay hindi mapakali sa paglalaro sa laylayan ng kanyang bestida. Kasi po may ahas siya sa ilalim ng blanket. Ayoko po matuklaw, Ma'am Rachel. Masakit po yun, di ba? Napakunot ang noon ni Rachel. Tila hindi agad nakuha ang ibig sabihin ng dalaga. Anong ahas?
Wala naman nakakapasok na hayop dito sa loob ng mansyon, iha. Nasaan? Sa halip na sumagot ng diretsyo, inosenteng itinuon ni Angela ang kanyang hintuturo sa gitnang bahagi ng katawan ni Rafael. Doon sa umuumbok at tila may sariling buhay na bahagi ng katawan ng binata na kanina pa umiigting dahil sa presensya ng dalaga. Tatpo, yung snake niya gumagalaw sa loob! Sandaling natigilan si Rachel. Nang mapagtanto ang tinuturo ng dalaga, isang malakas na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Sa kabilang banda, si Rafael na nakakulong sa loob ng sariling katawan ay tila sasabog na sa matinding hiya. Kung kanina mukha siyang marmol, ngayon nagmistula siyang hinog na kamati sa sobrang pula ng kanyang muka at leeg. Napapamura siya sa isipan. Stupid woman. Huwag mo ako ituro. At ikaw, mami, bakit ka tumatawa? Gawin niyo ako invisible ngayon din. Ngunit tila mas nag-enjoy pa si Rachel sa sitwasyon. Hinaplos niya ang buhok ni Angela at tumawa ng mahina. Huwag ka matakot, iha. His snake is very friendly. Hindi kanya tutuklawin. Talaga po? Nanlaki ang mga mata ni Angela. Ang takot ay napalitan ng matinding kuryosidad. Friendly po ba yun? Can I also play with it po ngayon na? Ang tanong na yun ay tila isang bombang sumabog sa pandinig ni Rafael. Muntik na siyang mapadilat na mata sa sobrang gulat at pagkataranta. Muling humalakhak si Rachel. Bakas ang kinang sa kanyang mga mata na tila may nabubuong plano. Not yet, my dear. Not yet, my dear Angela. Hindi pa pwede ngayon. You should wait for him to wake up first para pareho kayong masayang makapaglaro niyan. Isang inosenteng tango ang sinagot ni Angela habang ang kanyang titig ay nananatili sa friendly snake ng kanyang asawa na ngayon. Habang ang dalagay puno ng pananabik sa araw ng paggising ni Rafael, ang lalaki naman ay punong-puno ng frustrasyon at isang kakaibang panggigigil. Sa loob ng silid na yon, isang lihim na koneksyon ang unti-unting nabubuo. Isang laro ng pagiging-inosente at pagnanasa na magpapabago sa buhay ng isang natutulog na halimaw at ng anghel na sadyang ipinadala upang gisingin siya. Ang hapon ay dahan-dahang lumalalim. Nagtitila ng kulay kahel sa buong silid. Ngunit ang atmosfera sa loob ay tila nagbabaga sa tensyon. Si Angela, sa kanyang wagas na hangarin na makatulong, nanatili sa tabi ni Rafael. Naaalala niya ang turo ni Rachel. Ang paghaplos at pagmasahe ay makakatulong upang magising ang diwa ng kanyang kalaro. Masinsinang pinag-isipan ni Angela ang kanyang susunod na hakbang. Hawak niya ang kanyang manika. Tila ba humihingi ng payo sa isang matalik na kaibigan. Dapat ko bang simulan sa chest niya? Right, Barbie? Mahina niyang bulong. Ang kanyang boses ay tila isang uyayi sa tahimik na silid. Sa kabilang banda, si Rafael ay gustong sumigaw sa loob ng sariling kaisipan. Ngunit wala siyang magawa kundi makiramdam. Habang ang bawat muscle ng katawan niya ay nagiging sensitibo sa bawat kilos ng dalaga. Dahan-dahan. At puno ng ingat na idinampi ni Angela ang kanyang maliit na palad sa malawak na dibdib ni Rafael. Mula roon, bumaba ang kanyang mga kamay sa matitigas na braso ng binata. Hanggang sa marating ang kanyang mga hita. Ang bawat haplos ni Angela, hindi lamang masahe. Ito'y kuryenteng gumagapang sa bawat ugat ni Rafael. Winawasak ang yelo na matagal nang bumabalot sa kanyang sistema. Napatigil si Angela. Nilingon niya ang mukha ni Rafael at muling nangunot ang kanyang noo. Bakit ang pula-pula na naman ang face niya? May lagnat ba siya? Pinagmasdan niyang mabuti ang bawat anggulo ng mukha ng lalaki. It's fine. He looks cute anyway. Pagpapatuloy niya sabay ngiti ng napakatamis. Panay ang mura ni Rafael sa isipan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagrerebelde, hindi niya maikakaila ang kakaibang init na dulot ng presensya ng dalaga. Ang galit ay dahan-dahang napapalitan ng isang damdaming hindi niya kayang pangalanan. Isang malalim na hikab ang kumawala sa mga labi ni Angela. I'm sleepy. Pabulong niyang saad. Sa gitna ng kanyang antok, hindi na siya nagatubili.
Marahan siyang humiga sa tabi ni Rafael. Ginawang una ng matigas at malawak nitong dibdib. Pinikit niya ang mga mata. Yakap ang init na nagmumula sa lalaking itinuturing niyang kalaro. Ang kanyang mahinahon at regular na paghinga ay dumadampi sa liig ng lalaki. Doon, sa sandaling yon, ang mundo ni Rafael ay tumigil. Ang tibok ng kanyang puso na dati mahina at tila makina lang ang nagpapatakbo'y biglang nagwala. Sa gitna ng katahimikan ng hapon, isang himala ang naganap. Kasabay ng malakas na pintig ng kanyang puso, dahan-dahang nanginig ang pilikmata ni Rafael at sa isang iglap, dumilat ang kanyang mga mata. Matalas, madilim, at puno ng nag-aapoy na determinasyon. Ang natutulog na leon ay gising na, at ang unang makikita niya sa kanyang pagbabalik, ang isang inosenteng anghel na mahimbing na natutulog sa kanyang dibdib. Ang sikat ng araw ay marahang dumampi sa mga mata ni Angela, hudyat ng isang bagong umaga. Ngunit sa kanyang pag-uunat, isang malamig na bahagi ng kama ang kanyang naramdaman. Wala na ang lalaking buong hapon niyang kasama at katabi. Sa tindi ng kaba, mabilis siyang bumangon. Ang kanyang isip ay tila isang bata na binalot ng takot na baka ang friendly snake na sinasabi ni Rachel ay ang tumangay sa kanyang kalaro. Humahango siyang tumakbo palabas ng silid. Hindi inalintana ang panganib sa bawat baitang ng hagdan. Ngunit sa huling bahagi ng hagdanan, nawalan siya ng balanse. Napatili siya at yun ang kumawala sa kanyang labi habang hinihintay ang pagbagsak ng kanyang katawan sa matigas na sahig. Pero hindi yun dumating. Sa halip, isang pares ng matitigas at makapangyarihang mga braso ang sumalo sa kanya. Isang pamilyar na bango ng mamahaling pabango at bagsik ang bumalot sa kanyang pang-amoy. Dahan-dahang iminulat ni Angela ang kanyang mga mata at tumambad sa kanyang madidilim at matatalas na tingin ni Rafael. Gising na gising, nakatayo at tila isang Diyos ng kamatayan na nagbalik mula sa kabilang buhay. "You're my playmate, right? You're awake now? Yehey!" Sa tindi ng tuwa, hindi nakapagpigil si Angela. Pinulupot niya ang kanyang mga braso sa liig ng binata at mahigpit itong niyakap. Nanigas ang buong katawan ni Rafael. Ang puso niya akala niya'y gawa sa bato, muling nagwala. Tila ba humahampas sa kanyang dibdib sa tindi ng bilis. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa gulat o sa kakaibang kuryenteng dulot ng yakap ng babaeng ito. Get off of me, woman. Isang malakas at otoritadong boses ang kanyang pinakawalan habang pilit na inilalayo ang dalaga sa kanya. Napanguso naman si Angela, bakas ang pagtatampo sa kanyang muka habang dahan-dahang umaatras. "Bakit ka sumisigaw? Hindi naman ako bingi. Alam mo, anak," singit ni Rachel na kanina pa pala nanonood sa gilid. Ang kanyang boses ay puno ng seryosong babala. "She is your fiancé. You should protect and respect her." Isang mapait na ngisi ang sumilay sa labi ni Rafael. I don't have a fiancé who's a gold digger like her father. Maraming utang sa atin ng taong yan. At ang babaeng ito ay bayad lamang? "Alam ko, anak, pero si Angela may busilak na puso. Hindi siya katulad ng mga ebanghelista na nakilala mo. Sa impormasyong nakuha ko, tinrato siyang basura at outcast sa sarili niyang tahanan." Maybe that's just their family drama? Malamig na sagot ni Rafael. Pilit na tinatago ang kurot sa kanyang puso. Samantala, sa isang sulok, tila hindi naririnig ni Angela ang usapan tungkol sa pera at utang. Sa kanyang isip, tapos na ang kanyang misyon. "Ngayong okay na yung kalaro ko, pwede na ako bumalik kay mommy at daddy. Miss ko na rin si Ashley." Ani niya sa sarili habang nakatingin kay Rachel. Sa isang iglap, tila nagdilim ang aura ng buong sala. Napakuyom ang kamao ni Rafael
Ang kanyang mga matay nag-aapoy sa hindi maipaliwanag na galit. You can't leave. Hindi ka aalis hanggat di nagbabayad ng tatay mo. Magkano ba yung utang na yun? Inosenteng tanong ni Angela. Marahan na lumapit si Rafael. Bawat hakbang niya, tila pagyanig ng mundo. Hanggang sa magtagpo ang kanilang mga mata. 20 million? Aniya, at ang boses ay tila isang hatol. Napatigil si Angela at seryosong napaisip. Magaling naman ako mag-painting. Siguro pwede ko ibenta lahat ng art pieces ko. Talaga, iha? Maaari ko bang makita? Tanong ni Rachel na puno ng pag-asa. Inilabas ni Angela ang kanyang mga nakatagong gawa mula sa bag. Heto po. Sabi ni Daddy, trash daw to. Kaya tinago ko yung iba. Please wag niyo sasabihin kay Daddy ha. Nang makita ni Rachel ang mga obra, halos papatid ang kanyang hininga sa ganda ng mga ito. My God, iha! You are so talented. Ang mga ito'y hindi basura. Kapag binenta natin to sa auction, kikita ka pa ng higit 50 milyon. Talaga po? Yehey! Finally makakauwi na ako. Masayang tumalon-talon si Angela. Ang kanyang muka'y tila nagniningning sa pag-asang makakabalik na siya sa pamilyang akala niya nagmamahal sa kanya. Ngunit bago pa siya makahakbang palayo, naramdaman niya ang isang mabilis at mahigpit na paghapit sa kanyang bewang. Sa isang iglap, muli siyang nabilanggo sa mga braso ni Rafael. You can't leave. Mariing saad ng binata. Ang boses ay may mas malalim pa na tila ba naggaling sa ilalim ng dagat. Mr. Playmate, bitaw na, pupunta na ako kay Mami. Pagpupumiglas ni Angela. Inilapit ni Rafael ang kanyang labi sa tenga ng babae. Ang kanyang mainit na hiningay nagpatahimik sa buong pagkatao ni Angela. I am not Mr. Playmate. I am Rafael Benitez, your fiancé, and you are mine alone. Kasalanan mo to, Angela. Kasalanan mo kung ba't mo ginising ang halimaw na natutulog sa loob ko. At ngayong gising na ako, hinding-hindi na kita pakakawalan. Ang bawat salitang binitiwan ni Rafael ay tila isang sumpa na lumulutang sa hangin ng mansyon. Ngunit para kay Angela, na ang mundo'y payak at puno ng literal na kahulugan, ang konseptong yun ay tila isang malaking biro. Napakunot ang kanyang noo at sa halip na matakot ay tila hinamon pa niya ang nag-iisang tagapagmana ng mga Benitez. Pag-aari mo ako? Paano? Mataray niyang tanong, habang ang kanyang mga kamay ay nakapamewang. Ako lang naman na may kayang paggalawin ng katawan ko. Sa hatignan mo. Pagpapatuloy niya, sabay tingin sa kanyang sariling braso. Wala naman ako nakikitang pangalan sa balat ko. Tsaka, wag mo nga ako niloloko, Mr. Playmate. Hindi naman ako ganun kadaling maniwala, no? Isang mapanganib ng ngiti ang sumilay sa labi ni Rafael. Hindi niya inaasahan na sa likod ng inosenteng isipan ni Angela, may tinatago rin itong kamalditahan. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka, sapat na para maramdaman ng babae ang init ng kanyang balat. I will mark you with my name. Malalim na sambit ng lalaki. Ang boses ay tila isang haplos na nakakatunaw. Bago pa man makaalma si Angela, marahan siyang hinapit ni Rafael sa bewang. Pinagdikit ang kanilang katawan hanggang sa wala ng puwang na namamagitan. Sinubsob ni Rafael ang kanyang muka sa maputi at mabangong leeg ng dalaga. Doon, sa pinakasensitibong bahagi ng balat nito, marahan siyang nag-iwan ng isang marka, isang mainit at mapusok na sipsip na tila nagagawad ng kanyang pag-aari. Ba't mo ako kinakagat? Vampire ka ba o ano? Sigaw ni Angela. Ang kanyang muka'y kasing pula na ng mansana sa gulat at hiya. Agad siyang umatras. Hawak-hawak ang kanyang leeg habang nanlilisik ang mga matang nakatingin sa tumatawang lalaki. Nagsimulang maghabulan ng dalawa sa gitna ng malawak na sala. Ang seryoso at madilim na aura ng mansyon. Biglang napalitan ng tunog ng mabilis na mga hakbang at ang inosenteng reklamo ni Angela. Si Rafael ang lalaking ilang taon nang nakakulong sa kadiliman ng coma. Tila isang bata
na nakahanap ng pinakamahalagang kayamanan niya. Mula sa malayo, nakatayo si Doña Rachel habang may luha ng kagalakan sa kanyang mga mata. Napangiti siya habang pinagmamasta ng kanyang anak na muling nabuhay ang sigla. "It's my first time to see my son so happy." Bulong niya sa hangin. Ang boses ay puno ng pasasalamat. "Thank you, Angela, for coming into his life and bringing back the light he once lost." Sa loob ng mansyong yon, isang bagong kabanata ang nagsisimula. Isang laro kung saan ang isang mapanganib na mafia boss ay unti-unting nagiging alipin ng isang inosenteng pag-ibig. Ang 3 linggong lumipas ay tila isang mabilis na panaginip para sa mga tauhan sa loob ng mansyong Benitez. Magmula nang magising si Rafael mula sa madilim na mundo ng coma, hindi na siya humiwalay pa sa tabi ni Angela. Para siyang isang aninong buntot, isang protektor na walang balak magpaalpas. Para kay Rafael, ang bawat segundo na wala sa paningin niya ang dalaga ay isang segundong ninanakaw sa kanyang muling pagkabuhay. Ang sikat ng araw sa labas ay tila nakikigulo sa saya ni Rafael at Angela. Sa loob ng naglalakihang kwarto ng mansyon, nakatayo si Angela sa harap ni Rafael. Ang kanyang mga labi ay nakanguso habang ang kanyang maliliit na daliri naglalaro sa botones ng polo ng binata. "Rafael, can we go to the mall?" Mabagal niyang saad. "I want to buy more dolls." Malambing niyang pakiusap, ang mga matay nagniningning sa pag-asa. Isang matamis at bihirang ngiti ang gumuhit sa labi ni Rafael. Sino ang mag-aakala na ang pinaka-kinatatakutang lalaki sa bansa? Tiklop sa isang hiling lang ng babaeng ito. Marahan niyang ginulo ang buhok ni Angela. Isang haplos na puno ng pagmamahal. "Anything for my woman?" Sagot niya. Ang boses ay malalim at tila isang pangako. Inalalayan niya si Angela pasakay ng kanyang mamahaling kotse. Pagdating sa mall, tila isang batang nakawala sa hawla si Angela. Agad silang tumungo sa pinakamalaking toy store. Bumungad sa kanilang samot-saring makukulay na manika. Ngunit napatigil si Angela sa isang partikular na estante. Nanlaki ang kanyang mga mata at agad hinablot ang isang mahaba at kulay berdeng stuffed toy. "Wow! Rafael, look! This is so cute! A snake doll!" "May ganito ka rin sa loob ng pants mo, diba? You also have this, right?" Parang biglang tumigil ang mundo ni Rafael. Narinig niya ang mahinang bungis-ngis ng sales lady sa paligid. Napatikim siya at mabilis na umiwas ng tingin, habang ang kanyang mga tenga nagsisimula ng magliyab sa pula. "Angela, huwag mong laksan ang boses mo." Pabulong niyang saway dito, pero tila walang balak tumigil ang dalaga sa kanyang kuryosidad. "You have a snake in your pants, but you don't want me to play with it?" Inosenteng dugtong ng babae, sabay turo sa ibabang bahagi ng katawan ng binata upang manigurado. Sa isang iglap, tila naging kidlat ang bilis ni Rafael para takpan ang bibig ni Angela. Ang kanyang mukhay kasing pula na ng hinog na kamatis, habang ang kanyang puso naghuhumiyaw sa matinding hiya. Fine. I will buy you that doll. Just please lower your voice. Huwag mo na ituturo yon." "Bakit ang pula-pula ng face mo?" Napakunot ang noo ni Angela nang bitawan siya ni Rafael. Lumapit siya at hinawakan ang pisngi ng binata. "Are you sick? Did the snake hurt you? Kinagat ka ba niya sa loob?" "No, I'm not sick. Please, let's just pay for that." Okay. Masayang sagot ni Angela habang yakap-yakap ang kanyang bagong laruan. "Eto na ang snake doll mo." Yehey! Ito na ang snake doll ko! May snake na din ako. Kala mo ikaw lang meron ha? Ako din. At dahil madamot ka, hindi kita pahihiramin ito. Pagdating sa cashier, hindi na napigilan ng babaeng nag-aasikaso ang humalakak ng malakas. Habang tinitignan ng seryosong si Rafael na pilit nagtatago sa likod ng kanyang shades.
Habang naglalakad sila palabas, yakap na ni Angela ang kanyang ahas, habang si Rafael naman ay nakabuntot. Tila isang asong talunan, pero may lihim ng ngiti sa kanyang labi. Dahil sa kabila ng kahihiyang ito, alam niyang sa bawat inosenteng salita ni Angela, unti-unting nabubuo ang isang pamilyang kailanman ay hindi niya inakalang magkakaroon siya. Habang abala si Angela sa pagyakap ng kanyang bagong snake doll, si Rafael naman ay abala sa pagbabantay sa bawat galaw ng babae. Isang malademonyong ngisi ang sumilay mula sa isang madilim na sulok. Doon, sa pagitan ng haligi ng mall, isang lalaki ang tahimik na nagmamasid habang humihit-hit ng sigarilyo. Ang usok nito ay tila isang babala nang nagbabadyang sunog. Finally, Bulong ng lalaki. Ang boses ay malat, puno ng panganib. Ang kanyang mga matay nakapako sa masayang mukha ni Angela. I know your weakness now, Mr. King of Hell. Para sa kanya, hindi na ang makapangyarihang mafia boss ang nakikita niya kay Rafael. Ang nakikita niya ay isang lalaking marunong na uling masaktan dahil meron na itong mahal na maaari niyang bawiin. Boss, anong plano? Tanong ng isa sa kanyang tauhan na biglang sumulpot sa kanyang likuran. Dahan-dahang binuga ng lalaki ang usok ng kanyang hawak na sigarilyo. Bago ito tinapon at inapakan ng may diin sa sahig. Kunin niyo ang babaeng yan. Gagamitin natin siya laban sa mortal kong kaaway. Kapag hawak na natin ang anghel na yan, tiklop ang pakpak ng demonyong si Rafael. Isang mabilis na tango ang sinagot ng tauhan bago ito muling naglaho sa karamihan. Sa kabilang banda, napatigil si Angela sa paglalakad at lumingon sa paligid. Isang malamig na hangin ang tila humaplos sa kanyang batok. Rafael, parang may nakatingin sa atin. Pabulong niyang saad sa lalaki at mas sumigpit pa ang hawak niya sa braso nito. Mabilis na nagbago ang anyo ni Rafael. Ang malambot na titig niya para kay Angela, napalitan ng matalim ng isang tila ba mga ngaso na naghahanap ng kanyang kukuning mga hayop sa gubat. Inilibot niya ang paningin. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumagapang sa likod ng bewang kung saan nakatago ang kanyang armas. Don't worry, Angela. I am here. Hindi kita pababayaan. Ang hanging nakapalibot sa kanila ay biglang bumigat. Tila may nagbabadyang unos na hindi maipaliwanag. Sa gitna ng mataong mall, napatigil si Angela at hinila ang laylayan ng polo ni Rafael. Raf, naiihi ako. Nakanguso niyang saad, ang mga matay tila nagmamakaawa. Isang banayad ng ngiti ang sumilay kay Rafael. Ang bagsik ng isang mafia boss ay panandali ang natunaw para sa babaeng mahal niya. Sige, umihi ka na muna. Hintayin kita dito mismo sa labas. Huwag kang magtatagal, ah. Okay, doke. Sa loob, maririnig ang mahinang himig ni Angela. Isang inosenteng kanta na tila nagbibigay buhay sa malamig na pader ng banyo. Paglabas niya ng cubicle, lumapit siya sa lababo upang maghugas ng kamay. Yakap-yakap niya pa rin ang kanyang snake doll. Ngunit sa isang iglap, ang kantay napalitan ng isang gulantang na katahimikan. Isang malakas na kamay ang biglang sumunggab sa kanyang muka. Isang panyo na may matapang na amoy ng kemikal ang itinakip sa kanyang ilong. Nanlaki ang mga mata ni Angela. Sinubukan niyang magpumiglas, ngunit unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod, kasabay ng kanyang pagbagsak sa kadiliman. Marahang nalaglag sa malamig na sahig ang kanyang snake doll. Ang tanging saksi sa kanyang pagkawala ay ang bagay lamang na yon. Nagising si Angela sa loob ng isang mabilis na tumatakbong itim na van. Ang paligid ay amoy gasolina at usok ng sigarilyo. Nasaan ako? Nalilito niyang tanong. Ang kanyang inosenteng isipan ay pilit inuunawa ang nangyayari. Nasa impyerno ka na, gaga. Malakas na tawa ng isang tauhan. Lumingon si Angela sa lalaking kaharap niya. Si Lucas, ang mortal na kaaway ni Rafael. Sa halip na matakot, tinitigan niya ito ng maigi at tinuro ang mukha nito. Ang pangit mo, mukha kang monster. Anong sabi mo? Gusto mo bang patayin kita ngayon din? Ngunit hindi natinag si Angela.
Nakanguso siyang umusod palayo habang kinakalikot ang ilong at pilit tinatakpan. Huwag kang lalapit, ang baho ng hininga mo, amoy bulok na basura. Shut the hell up. Takpan niyo ang bibig ng babaeng yan bago ko pa siya mabaril. Halos mapatid ang ugat sa leeg ni Lucas sa sobrang pagkapikon. Agad na nilang nilagyan ng makapal na tape ang bibig ni Angela. Kahit mahirap at pilit na nagpupumiglas, ang kanyang mga matay na natiling matapang. Isang katangiang hindi inaasahan ni Lucas mula sa isang isip bata. Sa labas ng banyo, ang kaninang kalmadong si Rafael ay tila naging isang mabilis na bulkan. Hawak niya ang dugoang kamao matapos suntukin ng napakalakas ang pader ng mall. Sa kabilang kamay niya mahigpit niyang yakap ang naiwang snake doll ni Angela. Bawat hibla ng tela nito, tila nagpapaalala sa kanya ng kawalang malay ng dalaga na ngayon ay nasa panganib na. Biglang niyanig ang katahimikan ng tunog ng kanyang telepono. Isang video message ang bumungad. Doon nakita niya si Angela, nakatali. May tape sa bibig at pinaliligiran ng mga armadong lalaki. Kasunod nito ay ang mensaheng tila humahamon sa kamatayan. Kung gusto mo makita ang babae mo, pumunta ka dito na mag-isa sa tondo. Baka gusto mo ibalik ko siya sa'yo na nasa loob na ng kabao. Isang malademonyong aura ang bumalot kay Rafael. Ang kanyang mga mata na dati puno ng init para kay Angela, naging kasing lamig na ng yelo. Lucas! Aniya. Ang boses ay sapat na para mapangatog ang tuhod ng kahit sinong makarinig. Isang daliri lang. Subukan mo siyang saktan. Sa kahit isang daliri niya at ipaparamdam ko sa'yo kung ba't ako tinawag na King of Hell. Pagsisisihan mong pinanganak ka pa sa mundong ito. Sa kabilang banda, ang abandonadong bodega sa labas ng lungsod ay napapalibutan ng armadong tauhan ni Lucas. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biniyak ng isang nakakangilong tunog ng gulong ng isang itim na sports car na humaharurot na siyang huminto mismo sa gitna ng kanilang hanay. Bumaba si Rafael. Ang kanyang aura ay tila kamatayan na naglalakad. Ilabas niyo siya. Mula sa itaas, lumitaw si Lucas. Hawak ang braso ng isang nakataling babae at may busal na si Angela. Pagkakita sa kanyang asawa ng laki ang mga mata ng dalaga. Imbis na matakot, nagsimulang gumalaw-galaw si Angela at pilit na nagsasalita sa likod ng tape. Tumahimik ka, babae ka. Rafael, bitiwan mo yung baril mo kung ayaw mong pasabugin ko ang bungo nito. Dahan-dahang tinaas ni Rafael ang kanyang mga kamay. Lucas, binalaan na kita na wag mong sasaktan ng pag-aari ko. Pag-aari? Ang tangang babaeng ito? Humalakak si Lucas at pilit na hinarap si Angela kay Rafael. Ngunit sa pagkakataong yon, mabilis na kumilos si Angela. Gamit ang kanyang ulo, malakas niyang inuntog ang baba ni Lucas. Aray! Sa sandaling yun ng pagkalito, mabilis bumunot ng baril si Rafael. Sa loob lang ng ilang segundo ang mga tauhan ni Lucas ay nagtumbahan. Parang isang sayaw ng kamatayan ang bawat galaw ni Rafael. Agad na nilapitan ni Rafael ang babae. Mabilis niyang tinanggal ang tape sa bibig nito nang makarating siya sa tuktok. Binigyan niya kasi ng malakas na sipa si Lucas na siya namang tumalsik sa gilid. Rafael, my hero! Pero Raf, ang baho talaga ng hininga niya para siyang kumain ng medyas. Hindi mapigilang mapangiti ni Rafael sa gitna ng panganib. I know, baby. I know. Ngunit sumugod muli si Lucas. Hawak ang isang patalim. Mamatay kayong dalawa! Mabilis na dumukot si Rafael sa kanyang bulsa. Sa tindi ng pagmamadali imbis na ang reserbang baril ang kanyang mahugot, ang snake dalang lumabas at tumama mismo sa mukha ni Lucas. Nagulat si Lucas. Napatitig sa kulay berdeng stuffed toy na nasa paanan niya. Ano to? May snake! Raf, ba't mo siya ginawang weapon? Poor Snakey! Sa pagkakataong yon, sinamantala ni Rafael ang pagkagulat ng kalaban. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya sa panga ni Lucas hanggang sa mawalan nito ng malay. Tumahimik ang paligid. Humihingal na hinarap ni Rafael si Angela. Sinigurado naman ng lalaki na walang galos ang babae. Are you okay? Nasaktan ka ba? Bakas ng matinding pag-aalala sa boses ng isang mafia boss.
Umiling si Angela at biglang isinubsob ang mukha sa dibdib ni Rafael. I'm okay. Kasi alam ko namang darating ka. Sinabi ko sa kanila na mas matapang ka sa monster na yon. Naramdaman ni Rafael ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa laban, kundi dahil sa yakap ng babae. Binuhat niya si Angela na parang isang prinsesa. Habang ang snake doll ay kagat-kagat ni Angela sa kanyang bibig dahil nakatali pa rin ang kanyang mga kamay. Raf, Yes, baby? next time wag mo na itatapon si Snakey ha. Gamitin mo na lang yung snake mo sa pants mo. Mukhang mas matigas yun panghampas sa kanila. Angela, please not now. Bakit? Totoo naman, di ba? Inosenteng hirit pa ng dalaga sabay kindat. Napailing na lang siya habang bitbit ang kanyang nobya palabas ng abandonadong building. Ang kapayapaan ay muling bumalik sa mansyon ng mga Benitez matapos ang madugong engkwentro kay Lucas. Ngunit sa kabila ng marangyang buhay at proteksyon ni Rafael, may isang aninong hindi maalis-alis sa mga mata ni Angela. Ang hapon, nagdidilig ng kulay kahel sa hardin. Kung saan nakaupo ang dalaga, yakap-yakap ang kanyang snake doll habang nakatingala sa malayo. Napansin ni Rafael ang matagal na pananahimik nito. Ang dating masiglang huni nito, napalitan ng malalim na buntong hininga. Why is my baby sad? Are you sick? May masakit ba sa'yo? Miss ko na po sila mommy at daddy pati si Ashley. Mahinang tugon naman ni Angela. Ang kanyang boses ay tila isang maliit na batang naliligaw sa kadiliman. Nag-igting ang panga ni Rafael. Alam niya na ang lahat. Alam niya ang bawat hapdi ng pangungutya at bawat gabing tinuturing na basura si Angela sa sarili nitong tahanan. Habang ang kambal nitong si Ashley, tinatangi bilang perlas. Do you really want to visit them? Seryosong tanong ni Rafael. Pinipigilan ng galit na kumukulo sa kanyang puso laban sa mga ebanghelista. Tumango si Angela. Lalong isinubsob ang mukha sa kanyang laruan. If they hurt you again, Angela, remember this. I am always here to protect you. No one can touch a single hair of yours as long as I'm breathing. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng babae. Alam ko pong galit sila sa akin kasi tanga-tanga ako. Kasi inutil daw ako. Stupid. Hindi ako gaya ni Ashley na halos perfect na. Pero miss ko pa rin sila. Hindi nakatiis si Rafael. Marahan niyang hinaplos ang balikat ni Angela. Pilit na binabali ang bawat salitang naninira sa pagkatao ng babae. Listen to me, Angela. You are not stupid. You are the most perfect person I have ever known. In my eyes, you are the light that pierced through my darkness. You are the only one who had the power to wake me up from my darkest nightmare. Thank you, Raf. Thank you for being my best friend. Ang salitang friend ay tila isang tinik na tumusok sa lalamunan ni Rafael. Hinawakan niya ang panga ng babae gamit ang daliri. Nanginginig sa tindi ng emosyong pilit niyang ikinukuble sa loob ng maraming araw. I don't want to be just your friend, Angela. Paos at malalim niyang saad. Ang boses ay tila isang pagsamo ng isang haring sumusuko sa kanyang reyna. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Angela. Bakit? Galit ka na rin sa akin? Ayaw mo na rin ba sa akin? No, of course not. I like you more than anyone can ever imagine. I want you to be my future. I want you to stay by my side forever. Hindi lang kaibigan kundi babaeng pakakasalan ko. Mapapangasawa ko. Yung totoo na. Sige po. I will always stay by your side. Kasama si Snakey Doll. Hindi kami aalis, Raf. Saad naman ng babae. Napailing na lang si Rafael. Ngunit sa huli napatawan na lamang siya ng mahina. Hinalikan niya ang noo ni Angela. Sa loob ng humaharurot na itim na SUV, maririnig ang mabilis na paghinga ni Angela. Nakadungaw siya sa bintana. Ngunit ang kanyang mga matay walang focus.
Mahigpit siyang nakayakap sa kanyang snake doll. Tila ba ito ang tanging panangga niya sa mundo na dating sumira sa kanya. Ang kanyang daliri ay nanginginig. Isang bagay na hindi nakatakas sa mapagmatsyag na mata ni Rafael. Angela, Raf, paano kung ayaw nila ako makita? Paano kung itaboy nila ako ulit? Hindi sumagot si Rafael. Sa halip hinuli niya ang panginginig ng kamay ni Angela at marahan itong dinala sa kanyang labi. Dinampian niya ng matamis na halik ang likod ng palad ng babae. then I will burn their house down and I will build you a castle where no one can ever make you cry again. Napaangat ang tingin ni Angela at sa kabila ng kaba, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Raf naman, bad yun. Huwag mo susunugin ang house nila mami, baka mainitan sila. Natawa ng mahina si Rafael. Isang tunog na tila musika sa pandinig ni Angela. Then don't be scared. Nandito ako. I am your shield, your king, and your most annoying playmate. Okay, doke. Masayang sagot ni Angela. At sa isang iglap tila nabawasan ng bigat sa kanyang dibdib. Ngunit nang pumasok na ang sasakyan sa pamilyar na tarangkahan ng mansyon ng mga ebanghelista, muling bumalik ang kaba. Huminto ang sasakyan sa harap ng grand staircase. Doon nakatayo ang mag-asawang Angelo at Angelica, kasama ang nakasimangot na si Ashley. Inaasahan nila ang pagdating ng makapangyarihang mafia boss, ngunit laking gulat nila nang bumaba mula sa passenger seat ang anak na itinuturing nilang basura. Si Angela ay bumaba. Suot ang kanyang napakagandang bestida na tila isang prinsesa. Ngunit bago pa man siya makahakbang, mabilis na lumapit si Rafael sa kanyang tabi. At ipinulupot ang braso sa bewang nito. Isang possessive na hapos na nagsasabing, "Huwag niyo siyang susubukang saktan." Daddy, Mommy, Sister, mahinang bati ni Angela. Ang kanyang boses ay may halong panginginig. Isang bakas ng batang matagal nang naghahanap ng kalinga. Angela, ba't kasama ka ni Mr. Benitez? Gulantang na tanong ng kanyang ama. Because she is my life? Malamig ang sagot ni Rafael. Ang kanyang titig ay tila mga balang tumatama sa mag-asawa. At narito kami para bawiin ang huling mga gamit ni Angela. Hindi na siya babalik dito kailanman. Aba, kala mo naman ko sinong Reyna. Asik ni Ashley habang nakataas ang kilay. Sumama ka lang sa isang comatose na gising na ngayon, feeling mo ang ganda mo na. You're still the same stupid Angela. Naramdaman ni Rafael ang pag-igting ng katawan ng babaeng hawak niya. Bago pa makapagsalita ang dalaga, humakbang si Rafael pa itaas. Ang bawat yabag ay nagpatahimik sa buong paligid. Say that again. And I will make sure you lose that tongue before the sun sets. Namutla si Ashley at mabilis na nagtago sa likod ng kanyang ina. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Angela sa kanyang ama. Kinuha ang isang maliit na sobre sa loob ng kanyang bag. Daddy, heto po, pinagbentahan ko ng paintings ko, pambayad sa utang niyo kay Raf. Ayaw ko na po na isipin niyo na bayad lang ako. Napatulala si Angelo. Ang sobre ay naglalaman ng tseke na may halagang hindi niya inakalang kikitain ng isang basura na sining ng kanyang anak. Isang matinding pagsisisi ang gumuhit sa kanyang muka. Ngunit huli na. Angela, iha, halika pasok muna kayo. Ngunit umiling si Angela. Humarap siya kay Rafael. Itinaas ang kanyang snake doll. Raf, tara na. Ayoko na dito. Amoy plastic yung hangin. Mas gusto ko dun sa mansyon mo. Amoy friendly snake mo po. Napaubos si Rafael sa gulat. Habang ang mga ebanghelista napatulala sa inosenteng hirit ng babae. Hindi alam ng lahat kung ano ibig sabihin ni Angela. Ngunit para kay Rafael, sapat na yun upang mapangiti siya sa gitna ng inis. Let's go home. Bulong ni Rafael. Bago sila sumakay ng sasakyan, lumingon si Angela sa kanyang pamilya sa huling pagkakataon. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi.
Goodbye, Mommy. Goodbye, Daddy. Thank you for giving me to Raph. Dahil dito naging tao po ako. Sumakay na sila ng sasakyan. Habang papalayo ang mansyon, isinandal ni Angela ang ulo sa balikat ni Rafael. Kinuha ni Rafael ang snake doll at nilagay sa pagitan nila. Bago niya marahang hinalikan ng tuktok ng ulo ni Angela. Doon sa gitna ng tahimik na biyahe, alam ni Angela na hindi siya mag-iisa. Dahil kahit gaano pa kagulo ang mundo, may isang halimaw na handang maging anghel para lang sa kanya. Isang buwan nang nakalipas, ang hardin ng mansyon ay tila naging isang pahina mula sa fairy tale. Libo-libong mga fairy lights ang nakasabit sa mga puno at ang amoy ng sariwang rosas ay humahalimuyak sa hangin. Raph, ba't ang daming fireflies na hindi lumilipad? Manghang tanong ni Angela habang tinuturo ang mga ilaw. Yakap-yakap niya ang kanyang snake doll na ngayon may suot na maliit na bow tie na kulay itim. Lights lang yan, baby. Halika, may gusto ako ipakita sa'yo. Matapos ang isang masarap na hapunan, kung saan halos maubos ni Angela lahat ng tsokolate, tumayo si Rafael at dinala ang dalaga sa gitna ng gazebo. Ang kaba ni Rafael ay tila isang dumadagundong na kulog sa kanyang dibdib. Siya ang King of Hell, nanginginig sa harap ng isang inosenteng anghel. Angela, 3 taon ako natulog sa dilim. Kala ko wala ng dahilan para gumising pa ako. Pero dumating ka. Kahit alam mong mahirap akong pakisamahan. Ikaw ang dahilan kung ba't ako gumising. Ang boses mo ang naging gabay ko para bumalik. Napatigil si Angela sa paglalaro ng manika. Tinitigan niya si Rafael. Ang kanyang mga matay tila sumasalamin sa ningning ng mga bituin. Kasi po sabi ni Mama Rachel, lonely ka daw dun sa sleep mo. Hinawakan ni Rafael ang kanyang magkabilang kamay. Dahan-dahan sa harap ng dalaga nagturo sa kanya kung paano muling mabuhay. Lumuhod siya sa harap nito. Angela Evangelista, ayoko na maging playmate mo lang. Ayoko na maging fiancé mo lang. Dahil sa utang ng tatay mo. Gusto ko maging asawa mo ako. Dahil mahal kita higit sa buhay ko. Inilabas ni Rafael ang singsing. Isang diamanting kasing linis ng puso ni Angela. Will you marry me, Angela? Will you stay with me and my friendly snake forever? Nanahimik ang buong hardin. Maging ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Mary, ibig sabihin di na ako ibabalik kay Daddy? Ibig sabihin palagi tayo magkatabi sa sleep? Yes, baby. Hindi ka na aalis. Sa akin ka lang. Okay. Yes, Raph. Marry na tayo. Dali-daling sinuot ni Rafael ang singsing sa daliri ni Angela. Bago tumayo at niyakap ito ng mahigpit. Sa gitna ng kanilang madamdaming nayakapan, kumalas ng bahagya si Angela at may tinanong na nakapagpatahimik sa lahat ng romance sa paligid. Raph, kapag married na tayo, kailangan ko na ba makapag-play doon sa real snake mo? Sabi kasi ni Mama Rachel, doon daw lumalabas ang mga babies. Paano kung kagatin ako ng baby? Napaubos si Rafael. Ang kanyang muka'y biglang naging kasing pula ng rosas sa paligid. Mula sa madilim na bahagi ng hardin, narinig nila ang mahinang hagikik ni Doña Rachel at ng mga bodyguards na hindi napigilang makinig. Angela, hindi nangangagat ang baby. At pag-uusapan natin yan pagkatapos ng kasal, okay? Basta Raph, gusto ko na maraming babies ha, para marami tayong kalaro, para hindi na lang si Snakey doll. Napailing na lang si Rafael at muling hinalikan ng babae. Alam niyang ang buhay kasama si Angela, kailanman hindi magiging tahimik o normal. Magiging puno ito ng gulo, ng mga tanong na walang sagot, at ng mga manikang may sariling personalidad. Pero habang hawak niya ang kamay ni Angela, alam ni Rafael na kahit magising man siya ulit sa gitna ng isang gera o sa ilalim ng isang sumpa, hinding-hindi siya matatakot. Dahil sa wakas, ang vegetative mafia boss, nahanap na ang kanyang isip batang babaeng pakakasalan habang buhay. Ang araw na pinakahihintay ng lahat ay dumating na. Ang pag-iisang dibdib ni Rafael at ng isang inosenteng anghel na si Angela.
Ang cathedral ay balot ng puting mga bulaklak at lunti ang dekorasyon. Tila isang paraiso sa gitna ng magulong mundo ng mafia. Sa harap ng altar, nakatayo si Rafael. Kung dati tila estatwa siya sa kama ng ospital, ngayon mukha siyang isang makapangyarihang Diyos sa kanyang pasadyang itim na tuxedo. Boss, relax. Hindi tatakas si Ma'am Angela. Shut up, Marco. Kinakabahan ako, okay? Asik ni Rafael habang ang kanyang puso ay mas mabilis pa ang tibok kesa noong hinarap niya ang baril ni Lucas. Si Angela. Suot ang isang ball gown na kumikinang sa bawat akbang. Mukha siyang isang anghel na bumaba mula sa langit. Ngunit sa halip na bouquet lamang ang hawak, nakasukbit sa kanyang braso ang snake doll na ngayon ay may suot na maliit na veil. Raph, look! Ganda ko, diba? Sigaw ni Angela habang naglalakad sa aisle. Nang marating niya ang altar, kinuha ni Rafael ang kanyang kamay. You're breathtaking, my queen. Bulong ni Rafael bago hinalikan ng noo ni Angela. Dumating ang oras ng kanilang palitan ng sumpa. Angela, I was a man who lived in the shadows. A man who thought he was dead, even while breathing. But you were the light I didn't know I needed. From this day forward, I promise to be your shield, your home, and the man who will love you until my last breath. I am yours forever. Raph, thank you for waking up. Thank you for buying me many dolls and for not being a scary monster anymore. I promise to sing you every day, to massage your chest when you're tired, and to never ever let other girls play with your friendly snake because that's only for me. I love you, Raph. Nagkaroon ng kolektibong ubo at bulungan sa loob ng simbahan. Namula naman ang husto si Rafael, habang si Doña Rachel ay tila himatayin katatawa sa unang row. I pronounce you husband and wife, you may now kiss the bride. Maingat na inilapit ni Rafael ang kanyang mukha kay Angela. Hinawakan niya ang bewang nito at dahan-dahang idinampi ang labi sa labi ng babae. Yehey, married na tayo! Does that mean we can play Tear Snake now? Sabi ni Mommy Rachel, kailangan daw nating mag-exercise sa bed. Angela, not here. Pakiusap ni Rafael, habang mabilis niyang binuhat ang asawa na parang bagong kasal upang makatakas sa mga mapanuring tingin ng mga bisita. Sa reception, sayawan na puno ng saya. Habang ang lahat ay nagkakasiyahan, nahanap na mag-asawa ang isang tahimik na sulok ng balkonahe ng hotel. Raph, happy ka ba? I've never been this happy in my entire life, Angela. You saved me. Kasi sabi nila foolish ako. Pero look, I married the king of hell. I must be a very smart girl, diba? Yes, you are the smartest, most beautiful girl in the world, and I'm the luckiest man to be your husband. Raph, let's go home. I want to show Snakey Doll our new room. At saka I want to try that bed exercise. Yung sinabi ni Mommy Rachel, it is like jumping on the bed. Napailing si Rafael. Ngunit sa pagkakataong ito, may mapaglarong ngisi ang lumitaw sa kanyang labi. It's a different kind of exercise. Yun ang alam niya. Siyempre, magsasabi ba naman ng matino ang kanyang mommy? Ikilalang kilala niya ito. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang dating comatose na mafia boss at ang kanyang inosenteng asawa nagsimulang maglakad patungo sa kanilang bagong buhay. Isang buhay na maaaring hindi perpekto. Maaaring puno ng gulo at kakaibang mga tanong. Ngunit siguradong puno ng pag-ibig na walang hanggan. Dahil sa huli, hindi mahalaga kung gaano ka-foolish o ka-ruthless sa mata ng mundo. Dahil sa harap ng tunay na pag-ibig, lahat tayo ay nagiging buo. Ang buhay mag-asawa ni na Angela at Rafael, sa loob ng nagdaang buwan, tila walang katapusang serye ng tawanan at lambingan. Ngunit ang masiglang atmosfera sa mansyon ng Benitez, biglang nabalutan ng kaba nang mapansin ang lahat ng kakaibang kinikilos ni Angela. Ang umaga sa mansyon ay karaniwang nagsisimula sa matamis na halik ni Rafael. Ngunit ang araw na ito'y iba. Si Angela, na dati laging nakayakap sa asawa, mabilis na bumangon at nagtatakbo patungo sa lababo.
Agad na patayo si Rafael mula sa kama. Gulo-gulo pa ang buhok at puno ng pag-aalala ang mga mata. Honey, love, are you sick? Ano masakit sa'yo? Lalapitan niya sana ang asawa para haplusin ang likod nito. Ngunit bago pa man siya makadikit, tiningnan niya si Angela at nakita niya ang masungit nitong aura. Isang tingin ang binigay nito sa kanya na tila ba si Rafael ang pinakamalaking kasalanan sa mundo. Get lost? Layas! You smell terrible! Amoy imburnal ka, Raf! Napatigil si Rafael sa gitna ng silid. Tila nawala ng dila. Amoy yung bornal? Pero bago ang sabon ko Aniya sa sarili. Dahil sa takot, naiwan siya ng asawa. Dali-dali siyang pumasok sa banyo at nagbuhos ng kung ano-anong pabango. Honey, hey look, I'm clean na. Amoy flowers na ako. Your breath, it smells terrible! Yun na ang huling nasabi ni Angela bago tuluyang nagdilim ang paningin niya at bumagsak sa mga braso ni Rafael. Hindi magkamayaw ang buong mansyon. Halos liparin ni Rafael ang koridor para tawagin ang kanilang private doctor. Habang sinusuri ang asawa, pabalik-balik si Rafael sa harap ng pinto, nakakuyom ang mga palad. Congratulations, Sir Rafael. Your wife is perfectly fine. Naka-experience lang ng morning sickness. Your wife is 2 weeks pregnant. Tila tumigil ang mundo ni Rafael. Eksaktong pagpasok niya sa silid ay ang pagmulat ng mga mata ni Angela. Raf, ba't ang daming star sa ceiling? Love, you are pregnant. Pregnant? Ano yun? Nakakain ba yun? No, honey. Natatawang paliwanag ni Rafael habang hinahaplos ang tiyan ng asawa. You have a baby inside your stomach. May maliit na baby dito sa loob. How? Paano nangyari yon? I only eat pizza, Raf. Di ako kumakain ng baby. Kinain ko ba yung baby ni Barbie? Oh my God, bad girl na ba ako? Isang malakas na hagalpak ng tawa ang pinakawalan ni Rafael bago niya mahigpit na niyakap ang asawa upang pakalmahin ito. Inilapit niya ang kanyang labis sa tenga ni Angela at bumulong ng may buong pagmamahal. No, love. Hindi mo kinain ng baby. Resulta ito ng bed exercise na ginawa natin, remember? Thank you, Angela. Thank you for this miracle. You are really my lucky star. Sumiksik si Angela sa dibdib ni Rafael. Unti-unting kumakalma bagaman, takot pa rin sa ideyang may pizza baby siya sa loob. Basta Raf, dapat cute siya ha? At saka dapat di siya amoy imburnal gaya mo kanina. Napailing na lamang si Rafael. Tinatanggap ang tadhana na sa susunod na 9 na buwan, siya ang magiging sentro ng lahat ng pagsusungit ng kanyang asawa. Ngunit para kay Rafael, ito na ang pinakamasarap na parusa sa buong mundo. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maaari niyo pong suportahan ang ating channel sa pamamagitan ng pag-like, subscribe at comment po sa ibaba. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam!